Nako. Assignment ka na? Oo, ito ginagawa ko. Oo, wala pa. Yan, ang oras na nasa na kaya si Ate Girl. Eh, eto na pala eh. Ate Holly, nakita ko yung boyo ko kanina, Tin. Hindi, umupo ka muna dito. Teka, sobrang hatan niya ako. Ate, nadapa pa akis doon kanina sa may, sa hagdan doon. Parang nag-aguloon pa akis. Diyos ko. Ate ko, alam nyo lang, sobrang hiyang-hiya ako kanina. Ate, Nakagard ka, Ate Girl. turo nga at, apaka Janet, lakasan. Yan. At ano ba assignment na? Diyos kong bata, naiwan pa yung gamit niya. Ate, ayusin mo naman. Ayan. Ayan. Parang kulang pa, te. Galingan mo dyan. Kulang pa, ate. Sige na. Teka, ano ba yun? Tatay mo, te. Go! Bakit nakabukas ng bodega? Anak? Okay ba? Baby! Si Brent, ang dati kong nobyo. Sobrang bait, matalino, at maalahanin yan. Alam mo anak, hindi ko din alam bakit ako nahulog sa katulad ni dati. Una ko naging kaibigan, at pinakauna ko ding minahal. Dami din palang naiwang na alaala namin. Palagi kayong pupunta kahit saan, naglalakad, at binibidyo mga bagay-bagay para pagtanda namin, babalikan kami. Kaso, dumating yung oras na bigla na lang siyang di nagparamdam sa akin. Kasabay pa nun, lumipat kami ng lolo mo sa probinsya. Pa, may aminin ako sa'yo. Ano yun? May nobyo ako. Anak, lalaki ka. Hindi dapat ganyan. Idadala na lang ito sa probinsya. Doon ka na lang mag-aaral.
Akala ko pinagpalit na ako sa iba ng aking nobyo. Kaya galit na galit ako at di ko alam gagawin ko nun. Pero, niwan na pala niya ako. Namatay na pala siya. 3 taon na nakakalipas dahil sa cancer. Buti na lang nakita ko yung ate niya para ipaliwanag kung bakit at para ibigay yung cellphone ng mga alaala namin dalawa. Kaya anak, patawarin mo sana ako. Sana maintindihan mo ako. Kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila